Sa malayong baryo ng San Nicolas, sa gitna ng Boquireen at Palayan, may nakatirang isang simpleng magsasaka na nagngangalang Mang Cardo. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag at matiyagang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hirap pa rin siyang umahon sa kahirapan. Araw-araw, siya ay gumigising ng madaling araw upang mag-araro, magtanim at mag-ani ng palay. Ngunit kahit anong gawin niya, tila ba parang kulang pa rin ang kanyang kita para mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya. Isang araw, habang siya ay naglilinis ng kanyang bukirin, may kakaibang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa may paligid ng kanyang taniman, may nakita siyang isang maliit na lungga na tila ba hindi pa niya napapansin dati. Sa kanyang kuryosidad, lumapit siya dito. Sinilip niya ang loob nito. Sa kanyang pagtingin, nakita niya ang isang makintab na bagay na tila ba nagliliwanag sa dilim. Nang mas malapitan niya ito, nagulat siya nang makitang isang gintong ahas ang nakapaikot sa isang maliit na supot na puno ng gintong barya. Nanginginig siya sa takot at napamangha. Tinignan ni Mang Cardo ang ahas. Sa halip na manuklaw o umatake, tila ba nagpakita ng kakaibang pagkakalmado ang ahas. Tumingin ito sa kanya nang may kakaibang liwanag sa mga mata. Tila ba sinasabing, "Akin ang gintong ito, pero kung gagamitin mo ito sa mabuting kalooban, ikaw ay pagpapalain." Nagulat si Mang Cardo nang biglang magsalita ang ahas sa isipan nito. "Mang Cardo," wika nito, "ang mga gintong barya na to ay para sa iyo. Gamitin mo ito upang tulungan ang pamilya at ang iyong komunidad. Pero tandaan mo, ang kayamanan ay hindi lamang para sa sarili. Ang tunay na yaman ay nasa puso ng mga taong handang magbahagi." Hindi makapaniwalang kinuha ni Mang Cardo ang supot ng gintong barya. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga barya na tila ba hindi nauubos. Sa bawat pagkuha niya kasi ng isang piraso, ay may bagong barya na lumilitaw dito. Pero hindi siya nagmadaling gumastos. Tandang-tanda niya pa ang sinabi ng ahas. Simula nun, nagbago ang buhay ni Mang Cardo. Ginamit niya ang mga gintong barya upang bumili ng mas magandang kalidad ng binhi at mga pataba para sa kanyang bukirin. Hindi lang yun, nagpatayo siya ng isang maliit na paaralan para sa mga batang hindi nakakapag-aral sa kanilang baryo. Binigyan niya ng trabaho ang kanyang mga kapitbahay at nagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil sa kanyang kabutihan, lalong pinagpala si Mang Cardo. Ang kanyang bukirin ay naging mas produktibo at ang kanyang mga ani ay dumami ng dumami. Ang kanyang pangalan ay naging bantog sa kanilang lugar. Hindi bilang isang mayamang tao, kundi bilang isang taong handang magbahagi ng kanyang biyaya. Pero hindi nawala sa isip ni Mang Cardo ang gintong ahas. Tuwing gabi, bumibisita siya sa lungga nito upang magpasalamat sa biyayang natanggap niya. At sa tuwing naroon siya, tila ba nararamdaman niya ang presensya ng ahas na nagpapaalala sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihan na naibahagi sa kapwa. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ng San Nicolas ay nagbago. Ang dating payak na pamayanan ay naging mas maunlad at masigla. Salamat sa mga proyekto at tulong na ipinamahagi ni Mang Cardo. Ang maliit na paaralan na kanyang itinayo ay lumago at naging sentro ng kaalaman para sa mga kabataan. Ang mga magsasaka ay natuto ng mga bagong pamamaraan sa pagsasaka at ang ani ng buong baryo ay dumami ng dumami. Ang dating tahimik na baryo ay naging masigla at puno ng pag-asa.
Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Ang yaman at tagumpay ni Mang Cardo ay hindi nakatakas sa mga mata ng mga taong may masamang hangarin. Isang araw, may isang grupo ng mga dayuhan ang dumating sa baryo. Sila ay mga mapagsamantala at sakim na negosyante na nais kunin ang kayamanan ng San Nicolas para sa kanilang sariling kapakanan. Narinig nila ang tungkol sa gintong ahas at sa hindi maubos na gintong barya ni Mang Cardo. Gusto nilang makuha ito para sa kanilang sarili. Bigay mo sa amin ang gintong ahas at mga gintong barya, Mang Cardo, at bibigyan ka namin ng mas malaking kayamanan kaysa sa iyong iniisip. Wika ng leader ng grupo. Ngunit tumanggi si Mang Cardo. Ang gintong ahas ay hindi para sa akin lamang. Ito ay biyaya para sa buong baryo. Hindi ko ito ibibigay sa inyo. Galit na galit ang mga dayuhan. Sinubukan nilang takutin si Mang Cardo at ang mga taga-baryo. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang buong komunidad ay nagkaisa upang protektahan ang kanilang baryo at ang biyaya ng gintong ahas. Sa tulong ng mga kalalakihan at mga magsasaka, napilitan ng mga dayuhan na umalis na lang na walang naibulsa. Matapos ang pangyayaring yun, mas lalong nagkaisa ang mga taga San Nicolas. Napagtanto nila na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasa ginto, kundi sa pagkakaisa at pagmamahal nila sa isa't isa. At ang gintong ahas ay nanatiling simbolo ng pag-asa at kabutihan. At ang aral nito ay patuloy na ipinamumuhay ng bawat pamilya sa baryo. Si Mang Cardo ay patuloy na namumuno sa kanyang mga kababayan. Hindi bilang isang mayaman, kundi bilang isang tagapaglingkod. Tuwing gabi, bumibisita pa rin siya sa longga ng gintong ahas upang magpasalamat dito. At tuwing naroon siya, tila ba naririnig niya ang malumanay na bulong nito. Ang tunay na yaman ay nasa puso ng mga taong handang magbahagi. At kaya, ang kwento ni Mang Cardo at ng gintong ahas ay nanatiling buhay hindi lamang sa San Nicolas, kundi sa puso ng bawat taong nakarinig nito. Ito ay patuloy na nagpapaalala na ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kundi sa kabutihan, pagmamahal at pagkakaisa na ating ibinabahagi sa kapwa. At ang gintong ahas, nananatili itong tahimik sa kanyang lungga, handang magbigay ng biyaya sa sino mang may mabuting kalooban at handang maglingkod sa kapwa. At ang kanyang liwanag ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga puso ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng kabutihan.